Magandang araw mga ka-journey. Nandito tayo ulit ngayon para bigyan ko kayo ng update para doon sa ating experiment. Yung experiment natin na turn male papaya into female papaya. So binigyan ko kayo ng tatlong pamamaraan kung paano natin ma-change yung lalaki into babaeng papaya. So ginawa natin yon last September 25. So ngayon is November 2. So more than 21 days. Nag-exceed pa nga siya ng 1 month. Tignan lang natin yung update kung totoo na naging babae na yung mga lalaki nating papaya. So, halika po kayo, lapit po kayo. Yung unang steps natin, yung unang step na sinabi ko, yung kakapunin natin yung papaya na nagtusok tayo ng stick. Ito po yun. Tinusok natin ng stick yung papaya. So ito daw po yung pagkakapon. Isang pamamaraan para ma-turn siya bilang babae. Unfortunately, after more than a month, mas lalong kumapal yung bulaklak niya. Pero yung kanyang bulaklak, bulaklak pa rin ng lalaki. So, ibig pong sabihin, kahit kapunin natin yung ating papaya, hindi po natin malilipat sa pagiging babaeng papaya. Kaya soon, siguro, tatanggalin na lang muna natin to. Puputulin natin, papalitan natin ng ibang tanim. Tapos yung pangalawang pamamaraan, ang sabi, putulin yung lalaking papaya. Ginawa rin po natin yon. Ito na po siya. Kung mapapansin nyo, ito po yung pinagputulan. Yan. Magkaiba po yan ha. Magkaiba pong tanim. Ito po yung kinapon natin. Ito yung pinutol natin. Pero, hindi niya pa rin na-change sa pagiging babae. Kung napansin nyo, sa pinagputulan natin, may tumubo na dalawa. Tapos nung tumubo yung dalawa, namulaklak siya, pero lalaki pa rin yung kanyang bulaklak. So, ibig sabihin, doon sa dalawang steps na sinabi ko, kakapunin, saka puputulin, masasabi ko po na hindi effective siya. Kaya, puputulin na lang po natin to. At papalitan ng bagong tanim. So, yung pangatlong sinabi ko naman, yung magkakaroon tayo ng grafting. Yung lalaki, puputulin natin, tapos lalagyan natin ng babaeng puno. Halika po kayo, samahan nyo. Ito po yung papayang sinampol natin. Kung napansin niyo, may plastic pa po siya. May plastic pa siya. Kaso, yung ginrafting po natin siya, ito po yung nangyari sa babaeng papaya. Nabulok po siya at hindi tumubo. Hindi sila nag-merge as one. Hindi ko po alam kung may problema doon sa pagka-grafting ko. Pero ito po yung sign. Nabulok siya, tapos nasira na lang yung plastic. Nasira na lang siya ng plastic. Kasi pagka-plastic, pagka-putol, pagka-graft, pagdikit natin, nilagyan po natin siya ng grafting tape. Pero tingin ko pinasok pa rin siya ng tubig. Even na binalutan natin siya, kinover natin ng plastic at saka na itong grafting tape. Pero tumubo pa rin siya yung mga lalaki. So ibig sabihin yung katawan ng puno ng lalaki is buhay pa. So siguro pwede pa natin mapakinabangan at pwede pa rin natin sigurong ulitin yung pag-grafting natin. Pero siguro different approach yung gagawin natin.
siguro instead na dito natin siya ilagay sa ibabaw, igra-grafting natin siya sa sa gilid ng papaya. Sa separate video ko, ituturo ko po sa inyo kung paano yung pag-grafting. Siguro bigyan ko kayo ng mga ways kung paano i-grafting. So gagamitin pa rin natin itong papaya. Actually, hindi lang po isa yung papaya yung ginrafting natin. Kasi gusto ko nga talagang mapatunayan kung talagang mako-convert yung lalaki sa babae through grafting. So meron pa po isa, ay dalawa pa. Ito po, napansin nyo itong isa, tumubo na rin yung mga sanga-sanga na rin siya. Pero yung ginrafting natin, ganun din po, nabulok din po siya. Ayan. Nabulok din siya. Pero ibig sabihin, buhay pa rin tong lalaki. Kaya siguro, kung effective yung grafting na gagawin natin na isa, yung sa side natin ilalagay, then i-convert natin to, yung mga iba. Saka, ito po yung pangatlo na ginawa natin. Kasi nga, yung eagerness ko na ma-turn yung yung papaya, yung lalaking papaya sa babae. So nag-test ako ng 3. Nakita nyo po, nabulok din po yung ginraf natin na babae. Hindi ko lang alam kung may mali ako sa pagdidikit sa kanila, pero as according to dun sa napanood natin sa ibang vlog, ganun din yung ginawa natin. Hindi ko lang alam kung meron akong maling approach. Ngayon pa napansin nyo, natuyo siya. Pero buhay pa rin siya kasi may tumubo pa po. Siguro gagawin natin mas extensive yung yung gagawin nating approach para dun sa grafting. So sa ngayon, after 21 days, sa 3 pamamaraan na nabanggit ko, yung dalawa, yung pagpuputol at pagkakapon, masasabi po natin na hindi siya effective. Talagang walang basehan na ma-change siya into female na papaya. Ito lang grafting natin, medyo sumablay lang. Hindi ko lang maintindihan kung mali po ako na pag-grafting. Pero still, hoping pa rin ako. So, babaguhin ko siguro yung approach ng pag-grafting dito sa 3 in-experiment natin. Then, bibigyan ko huli kayo ng update. So, hintay lang ulit tayo after a month bago ko maipakita ulit sa inyo kung yung effectiveness ng pag-grafting. So, turuan ko po kayo sa next video ko is paano mag-grafting. At the same time, yung pag-uugat ng ating ating papaya. Tingnan po natin. Samahan nyo po ako. Ito po pala yung pinagputulan natin yung pinagkuwanan natin ng babaeng papaya dito sa pinag-grafting natin. Ito na po siya. Kung napansin nyo po, ito po yung pinagputulan natin. Tapos, may tumubo po siyang 2. And then, namumulaklak na rin siya. So, dito tayo maggagawa ng experiment para doon sa tinatawag na mark coating o air layering na tinatawag sa yung pag-grafting natin. So, ituturo ko rin po yun in my separate video. Malaki na rin yung kanyang bunga. Dati po, ganyan lang yan. So, after a month, nakita nyo po, malaki na po siya. Hindi pa po tayo gumagamit ng fertilizer dyan. Hindi pa natin na-diligan ng FFJ saka FPJ na fertilizer, yung organic na fertilizer. Pero, maganda na yung bunga niya. Do konti, pero abangan lang natin kasi pinutol natin siya. Pinigilan natin siya mamulaklak. Ay magbunga. Dahil inilipat natin doon sa iba for our experiment. So hanggang dito na lang mga ka-journey. Ay,
ano ko pala sa inyo yung aking t-shirt. Long sleeve. It was given to me by my sister. So, pinarint niya. May business po siya na printing shop. Maraming salamat kay Reggie de la Cruz Mendoza para sa t-shirt na to, para sa long sleeve na to. So, kung gusto niyo rin magpa-print, i-flash ko yung kanyang number saka yung kanyang Facebook account para kung gusto niyo umorder, then you can place your order with her. Salamat sa aking kapatid para sa pag-provide nitong aking t-shirt. Maganda siya. I like it. Tapos sa susunod, kung napansin niyo yung ating jogging pants, sabi ko sa kanya kung pwede niya rin pa-printan dito para maging terno ba. So, hanggang dito na lang. Muli, salamat aking kapatid. At sa mga nanonood ng ating video, maraming salamat din. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, please click the like button at pa-subscribe na rin po. Maraming salamat. Have a nice day. God bless.